Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Naligaw si Ninong! Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat! Mabuti at nandyan ka na, Rosa. Bakit, Dom? Oh, kumusta sila tatay? Ayos na sila ni nanay? Ay, may problema na naman sila Dahil lang na naman sa mga politiko. Hindi kasi sila magkasundo kung tungkol sa ibobotong kandidato ang usapan, Rosa. Kaya nga, karamihan ganyan kung malapit ng eleksyon. Hindi sila magkasundo kung sino ang iboboto nila. Na dahilan para magtampuhan sila. At mabuti, dahil nandyan ka palagi para umawat sa kanila. Hindi lang iyan ang di nila pinagkakasunduan. Kung ano-ano na namang okasyon ang napupuntahan ni tatay. Dahil nasasama siya sa mga kandidatong sinusuportahan niya. Oo nga. Mabuti na lang at hindi niya napapabayaan ang obligasyon niya sa barangay. Kaya nga kasal at mga binyag ang napupuntahan nila. Nagiging parang kuto-kuto na yata sa mga binyagan at kasal si tatay. Present pa rin. Hindi lang yan, Rosa. Ultimo sa binyag ng kumpirma, nagnininong pa rin siya. Pero syempre, hindi naman niya basta-basta matanggihan ang mga kumukuha sa kanya para maging ninong. Ay, di bale. At nandun na sa barangay hall ang officer of the day. Nandun din ang barangay secretary na mag-i-encode ng resolution na pipirmahan ni tatay pagkatapos ng pananghalian. Ay, idlip muna ako dahil napuyat ako kagabi. Ay, mula pa nung umpisa, naging parang assistant na ako ni tatay na chairman ng barangay Hingalo. Ay, kaya masyado din akong abala. Ay, iidlip muna ako saglit.
Ah, ay. Ay, ay, ay. Ano yung binabasa mo, Gusteng? Ah, Valentine's card naman ata yan. ha. Meron natang nagpadala sa'yo ng Valentine's card Yun bang first love mo? Aba, ano na naman? Talaga yatang first love never die, ano? Ano na naman yung sinasabi mo? Bakit? Ikaw, hindi mo pa rin ba nakalimutan ang first love mo? Ay, maalala ko pa rin. Hindi naman basta-basta makalimutan ang mga naging mahalaga sa puso Pero wala na yon mula nung makita ka. Naman pala Pero ikaw, di lang ikaw ang hindi makalimot sa ex mo, kundi pati na rin yung inang at amang mo noon. Akalain mo, mag-asawa na tayo noon. At naipanganak na si Rosa na anak natin. Pero nakikipagsulatan pa rin sila sa kanya. Hindi talaga nila matanggap na hindi siya ang naging manugang nila. Yun ex mo. Anong malay ko kung hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagkakalimutan at siya ang pinanggalingan ng card na yan. Ay nako, ang dami mong sinasabi. Ay, totoo naman Ayaw nila akong maging manugang. Masama ang loob nila na hindi yun ang naging manugang nila. Kaya hindi na nakakapagtataka na ayaw mo kay Duming na manugang dahil namana mo sa tatay mo ang ganoon. Huwag ka nang sumagot dahil totoo ang sinabi ko. Ano? Siguro, hindi ka nagsawa gaya ng pagkasawa mo sa akin kung yun ang inasawa mo, ano? Kung ano-anong naalala mo, nakakainis ka ngayon. Huwag kang mainis dahil totoo. But sino naman bang hindi mainis kung ano-ano na lang ang sinasabi mo kasi dyan? Hindi ka na lang natuwa dahil binibiro-biro ko na lang ang sama ng loob ko. Hindi kita inaaway. Masaya din naman ako na pinagpalit mo ako noon. At least, napasaya ka din nila. Ikaw siguro ang masaya kung naalala mo yung naging nobyo mo noon, ano? Ay, oo naman siyempre. Inspirasyon ko pa nga Pero wala akong tinatagaw dahil sinasabi ko rin sa'yo, hindi ako kagaya mo na madaming sekreto sa mga loves mo. Ano? Oo, hindi ba? Ikaw ang madaming sekreto, kagaya ng card na yan. Bakit kasi hindi mo ipakita sa akin kung ano yan? Yan ka na nga. Ay, Shufaing, balik ka nga! Yan ka na. Ay, naku. Imbitasyon ito para sa panganganak ko sa kasal, ano ba? Ay, naku Dom, nagtampo na naman yata si nanay. Oh, bakit naman? Nandyan sa bakuran. Magpapahangin muna daw siya. Ang aga-aga? Magpapahangin? Hindi ko ba alam? Papasukin mo. Baka sayo naman yun magtampo. Sinubukan ko na siyang tawagin. Pero talagang ayaw pa niyang pumasok. Naiinis yata talaga. Ayun lang at di pa niya sinasabi kung kanino siya naiinis. Sige, pabayaan mo muna siya. Baka naman ikaw pa ang pagbalingan niya ng inis niya sa kung kanino man. Sige at tingnan ko ulit siya. Baka naman isipin niyang hindi ko siya pinapansin. Ay, ano na naman kaya ang problema ang aayusin namin ni Rosa? Hindi naman na pumapasok dito sila Rosa at Inay. Papasukin niya sana para painumin ng kape or tsaa para makaginhawa siya.
Silipin ko nga sila sa bintana. Ha? Wala naman sila sa labas. Rosa! Nasaan kayo? Rosa! Ha? Walang sumasagot. Kung ganun, umalis sila? O Dom, nakabihis ka? May lakad ka? Linggo naman ngayon. Wala naman kayong opisina sa barangay. May pupuntahan kami ni Itay. Saan? Pupunta kami dyan sa kabilang barangay. Dyan sa Purok Kabuntunan. Magnininong kami sa binyag. Ano? Kayo ni tatay magnininong kayo sa binyag. Hala! Oo, dalawa kami. At may mga kasama pa yata kaming mga opisyal na galing sa bayan. Bakit? Masama ba? Sa ganyang katanda ni tatay, magnininong pa siya sa binyag? Ano namang masama doon? Naku Dom, sabihan mo si tatay. Ha? Ano naman ang sasabihin ko? Hindi naman siya nagboluntaryo. Siya ang tinawag nila. At syempre, mahirap naman kung tatanggi siya at mapapahiya ang magpapabinyag. Ano ba naman si tatay? Hindi lang mahiya. Kung kasal sana, mas okay pa. Sa pabinyag naman kami tinawag na magninong. Ikaw naman, Rosa. Hindi naman nakakahiya yan. May batas ba na bawal mga nagsabinyag ang mga matatanda? Wala naman, pero... Ay, nako, Rosa. Hayaan mo na lang si Itay. Ay, Dom, kung sa kasal sana, walang problema. Ay, nako. Hayaan mo na ang Itay na mag-feeling young. Ay, ano ba yan? Basta. Magnininong kami ni Itay sa binyag. Period. Dom, sabihin mo kay tatay Ang dami na... mo pang sinasabi, Rosa. Aalis na nga ako. Hey! Alis! Alis! Chu! Salbahe kang aso ka. Tay Gusteng! Nay Sopeng! Nariyan ba kayo? Wala kami! Ay, ano ba? Wala sila. Sumasagot naman. Yung aso ninyo, Tay! Mangangagat yata! Ay, Kahul ng kahul tong aso ninyo, Tatay Gusteng. Kakagat yata yan ah. Rambutan! Tumigil ka nga ng kakakahol. Ay, hindi nakapagtataka kung kakagat dahil aso nga yan. Ang pinagtatakahan mo sana kung susuwag na parang kalabaw. Ano? Aso? Susuwag? Kayo naman. Pero huwag kang matakot kay Rambutan dahil hindi nangangagat ng tao yan. Lalo kung sexy na dalaga na kagaya mo ang pupunta dito. Ano ba yan? Kabat, hindi naman tumitigil sa kakakahol. No, Rambutan, stop it! Rambutan, stop! Stop barking! Stop barking at this sexy lady! Oh, Uy. ayan. Tumigil na. English speaking pala itong aso ninyo. Nakakaintindi ng salita yan kasi naturuan. Naghalo kasing German Shepherd at Labrador ang lahi niya. Halika, pumasok ka, iha. Ikaw sila'y ka, di ba? Opo naman, Chairman. Kayo naman, nakalimutan nyo yata ako. Ako po yung bunsong anak ni Ninoy. Oo. Si Pari Ninoy na nakikikamag-anak noon kay Noynoy. Ay, opo. Ay, ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Maupo ka, upo. Salamat po. Kasi po,
ako na yung inutusan ni tatay kasi busy po sila. Hmm. At wala po kasi si Bongbong na mapapangasawa ko. Ha? Kaya kasama ko sana siyang makipag-usap sa inyo eh. Kaya lang may ginagawa kaya ako na lang po ang pumunta dito. Busy si paring Ninoy na tatay mo. At wala naman si Bongbong na mapapangasawa mo. Ganon. Opo, tatay. Ay, chairman pala. Sorry. Naku, kahit tatay o kuya ng tawag mo, pwede sa akin. Para bumabata ang pakiramdam ko. Walang problema dyan. Oh, ituloy mo, iha. Ano ang tungkol sa tatay mong Ninoy at mapapangasawa mong si Bongbong? Ano po kasi, chairman? Makipag-asawa na po ako. Ganun ba? Ikakasal na kayo ni Bongbong? Opo, sa awa ng Diyos, chairman. Ganon nga po. Abay, meron na namang mangunguya at mamantikahan na naman ang bunganga ko kung ganyan. Kaya po ako pumunta dito kahit di ko kasama ang nobyo ko. Sasabihin ko sana na kayo po ang isang maging ninong namin sa kasal ni Bongbong. Aba, oo naman. Approve without thinking all the time, Laika. Sana uli. Salamat po at hindi kayo tumanggi. Salamat, chairman. Aasahan po namin kayo. Yan, ang pinaalam ni Laika na anak ni Ninoy. Ganun ba? Natural. Matataas na tao ang mga makakasama kong dadalaw. Gustong gusto mo naman. Daig mo pa ang sikat na politiko. Sus, Suping. Diyan mo makikita na sikat ang asawa mong kapitan. Sikat sa kainan o handaan, sabihin mo. Hindi naman. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi man ako pumupunta kung hindi ako magnininong o espesyal na bisita, no? Pero, ay nako Gusteng, kung magninong ka, gastos na naman yan. Kaunti lang naman yan. Hindi daw maganda na tinatanggihan mo ang mga request ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, total kasama ka naman. Anong kaunti lang yan? Gaya nung minsan, maliban sa binayaran ninyo sa simbahan, iba pa yung nakasobre, iba pa yung binayaran ninyo sa sound system at kung ano-ano pa doon. Natural lang yan, Suping. Hayaan mo na nga yan. Yan kasi, akala mo mayaman ka kung nagsasalita. Hindi importante yung pera na gagastusin mo. Ang mahalaga ay kung mayroon pang magagasto. Huwag kang mag-alala. Marami pang magiging kumari at kumpari natin na mag-iimbita sa akin na magninong. At syempre, magninang ka na rin. Sana kung mayaman ka. Bakit? Mayaman lang ba ang pwedeng magninong at magninang sa kasal? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi natin napag-usapan yan. Hay naku, Suping. Huwag na yan ang problemahin mo. Ikinararangal ko ang pagtawag sa akin ng mga anak ko sa binyag at kasal ng Ninong Gusteng Pugi. Sige na nga. Sinasabi ko lang ito sa'yo dahil ito ang alam kong ikabubuti mo. Pero kung ayaw mo akong pakinggan, bahala ka na. Kahit magninong ka na sa lahat ng bibinyagan at ikakasal dyan. Ayan ba ang problema niyo kay tatay, nanay? Ay, sobra, Rosa. Ako ang nahihiya sa mga naririnig kong usap-usapan dyan. Ninong ng bayan, sinasabi nila dyan.
Hayaan nyo na lang, Nay. Tapos, ipinipilit niya na ikinararangal daw niya ang pagtawag sa kanya ng ninong. Siyempre naman, lalo na at matataas na mga tao ang mga nagiging kumpare niya sa pagnininong niya. Madami nga yung mga politiko ang nagiging ninong at ninang sa mga binyag at kasal, Nay. Siguro nga, dahil puro mga kandidato naman ang nakakasama niya sa pagnininong sa kasal at binyagan. Hay, usapin mo nga rin ang tatay mo, Rosa. Sige po, Nay, kausapin ko siya. Sige, tayo na't mamalingke, Nay. Binilin ko na si Alma na siya muna ang bahala sa punerarya. Ay, At kung may problema, tawagan niya na lang tayo. Anong sasabihin mo, Mang Udong? Ano sana, Rosa? Nariyan ba si Kagawad Dumeng? Wala eh. Akala ko nandyan siya sa duyan. Wala pala. Baka nagpunta sa barangay hall. Wala siya dun eh. Dumaan ako kanina pero si Chairman Gusting ang nandoon at ang sekretarya. Ganun po ba? Ano bang kailangan mo sa kanya? Bumalik ka na lang kaya? Pero kung gusto mong ako na ang magparating, sabihin mo na lang sa akin. Pwede naman. Sa'yo ko na lang sabihin. Ano po ba yon, Mang Udong? Siya sana ang isa sa mga magiging ninong sa kasal namin ni Bitchang. Ano? Ikakasal ka si Domi ang isa sa mga magiging ninong niyo sa kasal? Oo, sana, Rosa. Ikakasal na din ako sa wakas. Akala ko, tatanda na ako na hindi ako makapag-asawa. Mabuti naman kung gano'n, Mang Udong. Dumalo sana kayo, Rosa. Kayo, sana ni Kagawad Dumeng ang magkapares. Pero nauna naman na si Mayora na nagsabi na si Dumeng na manunulat at kagawad ng Barangay Hingalo ang kapares niya. Ganun pala. Oo, pero hindi na bale. Kung gusto nyong kayong dalawa ang magninong at magninang, edi kukuha ko ng isa pa na magiging kaparis mo. At sino naman kung sakali ang makakaparis ko, Mang Udong? Kahit si Tanod Kokoy na lang. Ay, naku. Kahit wag na, kuya. Si Dumeng na lang ang kunin mong magninong. Huwag mo na akong idamay. Ganun ba, Udong? Pero ano yung sinabi mo? Ako na ang magsasabi kay Gustay. Tika. Bakit ba gusto niyong maging ninong si Gustay? Siya kasi yung isa sa napili ng tatay ko. Talaga ba? Sige, hayaan mo at sasabihin ko sa kanya. Salamat po. At kung po pwede, kayo na rin. Dalawa na po kayo na mag-anak sa amin sa kasal. Ay, kahit si Gusting na lang. Huwag niyo na akong idamay, ha? At sino naman ang aasawahin mo, ha, Udong? Yung anak ni Tatay Akos dyan sa Purok Nagukupan, Nana. Ninang pala. Ay, naku. Si Bitchang pala, na tumanda na ring dalaga, ang mapapangasawa mo, Udong. O ayos bagay kayo. Talagang bagay kami. Swerte ko at makakapag-asawa na din ako. Ay, talagang swerte mo. Kasi yung ganyang pananalita mo, ay nako, ang akala ko nga hindi ka makakapag-asawa. Pero okay. Maganda yan. Swerte ka ang nakachimpo sa kanya, Udong. Naku. Naluko na.
Saan na ang mga ninong at ninang? Nag-CR lang ako, wala na sila dito. Ay, ang manugang kong kumpare. Siya itong tumatawag. Hello, kumpadre Kagawad Domeng. Itay, kumpadre Chairman, nasaan kayo? Nandito ako sa may nagdugto-dugtong na misa na para sa mga kukumpare at kukumadre natin. Saan ang VIP table at pupunta ako dyan? Ay, sus, naligaw na kayo. Ah, Hindi pala kayo nakasama? ano? Sabi nila na sumakay tayo sa van na para sa mga ninong at ninang. Ano? Nasaan na kayo? Kararating namin dito sa 5-star restaurant sa Cabecera. Nagpareserba pala sila dito ng exclusive para sa mga ating mga VIP. Patay! Wala na itay. Naligaw na kayo. Ay, panaginip na naman pala. Akala ko totoo. Ay, marami talagang magiging ninong at ninang na politiko. Kasi malapit na ang eleksyon. Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming, pwede lahat. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.